bago. Ay, hayaan mo naman, kalma ka lang. Okay lang, pero pareho lang na naman. Okay, saan natin makukuha? Sa board secretary. Sa board secretary, mayroon po sila nun. Ito po yung nakalimutang hingin ng mga nakaraan. Kaya wala, kasi dapat 4 na documents yan. Pag kulang ka ng isa, wala ka ng points. Automatic po yun kasi system tayo. Ang trabaho lang po ng mga IEC is to check whether complete or incomplete yung in-upload nyo. Kaya nagko-comment sila doon, please upload, kung natatandaan nyo po. Please upload yung ganito. Ibig sabihin, yun yung nakita ng evaluator na kulang ka ng isang document. Ang naging problem po natin kung bakit instead na mapuntusan ay hindi napuntusan. Siyempre ito mga IEC, na-train yan. Training sila eh. Alam nila kung alin yung hihingin. Anong nangyari? Instead na mag-upload si faculty, nakipagtalo pa. Ano? Bakit hihingin pa yan? Ito na nga yung ganito, ito na yung ganyan. Hindi mag-upload, patitigasan niya, di siya mag-upload. Tapos wala siyang points. Ang sisi nasa IEC na nag-remind doon sa portal na please upload. Hindi pinansin. Instead na mag-upload, magko-comment siya doon. Why do I need to upload this kind of document? Adi kung ayaw mo, wag. Ganon. So, instead na mag-upload, nakipagtalo pa. Kung ano po yung hinihingi, i-upload natin kasi 4 yon. Once na kulang ng isa, wala ka ng points. So, for this area, criterion 8.1, 4 ang kailangan mo. Copy of approval to enter into partnership by the board. Saan kukunin? Board secretary. Yung BOR approval. Sandamakmak po yun. Pag binigay yan ng office nila Sir Alnon, nakalagay doon. Alin yung mga in-approve ng board na mga MOA. Tapos i-highlight mo doon. Alin yung MOA ang tinutukoy mo. Alin yung MOA na tinutukoy mo, i-highlight mo. Hindi po sa inyo magagaling. Siguro, kila Ma'am Rose, bigyan natin ng assignment. Lahat ng MOA sa extension, pwede ma'am may database na kayo. Nasa inyo na tong number 1. Para sa iisang opisina, tatakbo yung mga faculty for this. Kasi lahat ng criteria sa inyo na lang. Number 2, evidence of partnership, MOA or MOU, containing the activities. Kapag wala, ang MOA natin walang activities. Ang MOA natin, walang activities yan. So kapag wala nung activities natin, kailangan MOA, tapos copy of notarized, yung copy of corresponding project proposal. May project proposal tayo sinasubmit kanina, habang nag-iipon ng mga participants, piniplay nila, nananawagan na naman sila ng submission. So yun yun. Pag na-approve yung inyong isinubmit na proposal for extension, itago nyo na yung document. Tapos, samahan nyo na ng MOA, pumunta kay Ma'am Rose, ma'am, pahingi nga po nung copy of approval to enter. Kasi hindi naman mapipirmahan yung MOA nang wala yung number 1. Hindi po pipirma si President ng MOA nang walang approval muna ng board. Kailangan board approval muna bago yung MOA na ina-authorize siya to sign. 3. Evidence of successful implementation of the MOA or MOU. And ang kailangan natin dito, terminal report. Mayroon tayo niyan. Ayun. Doon tayo sa number 2. Copy of implementation of report or activity terminal report. Meron tayong terminal report, di ba? Pirmado yan hanggang kay Doc Rose. And last, copy of certification from the President or the concerned Vice President that the partnership was initiated by the faculty and implemented successfully. Ito, assignment uli nila Doc Rose. Kada submission nyo dapat ng terminal report, magbigay na nito. Tapos, ikaw si faculty, ipunin mo yan, lagay mo sa isang envelope, mayroon ka ng 5 points kapag ikaw ang lead, 3 points kapag ikaw ay member. Meron na rin ng dulo, available na daw yan. So, ganun po kadali. So, kung mayroon kang, ikaw ay lead sa 5, may 25 ka. Ikaw ay lead sa 3, may 15 points ka. Okay po tayo sa 8.1.